I am looking for treasure eternal. I am longing to dwell in that land where my Savior has promised to build me a mansion with His own hand. God has promised His saints through the ages. He'll provide in that land nor the foam. With each day I get closer to heaven. Praise the Lord, I'm coming home. Dearest friendships are the only treasures I can claim on this earth as my own. But in heaven I'm blessed beyond measure. Praise the Lord, I'm coming home. God has promised His saints through the ages. He'll provide in that land nor the foam. With each day I get closer to heaven. Praise the Lord, I'm coming home. Since the way of the world is enticing, off the pathway of sin I did wrong. But obedience to His word has saved me. Praise the Lord, I'm coming home. God has promised His saints through the ages. He'll provide in the land nor the foam. With each day I get closer to heaven. Praise the Lord, I'm coming home. When the trumpet shall sound, and the dead shall arise, and the splendors immortal shall envelop the skies, when the angel of death shall no longer destroy, and the dead shall awaken in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, when the King shall appear in His beauty on high, and shall summon His children to the courts of the sky. Shall the cause of the Lord have been all your employ, that your soul may be spotless in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Oh, the bliss of that morn, when our loved ones we meet, with the songs of the ransom we each other shall greet, singing praise to the Lamb through eternity's years, with the past all forgotten, with its sorrows and tears. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the
lost at sea. I was drifting aimlessly. The waves were rough and tossing me. No one heard my plea, and void of bearings, hopeless me. Someone pointed to a tree. Come to it now. He will set you free. As he hung there on the tree, our Savior died for you and me. Oh, what blood was shed on Calvary for you and me. Oh, he suffered trials through. Now he's calling you. Come to him now. He will make you new. My friend, if you are lost in sin, let me tell you about him. Christ came to earth, prepared to die. He was crucified. He gives me life eternally. By his death upon the tree, come to him now. He will set you free. As he hung there on the tree, our Savior died for you and me. Oh, what blood was shed on Calvary for you and me. Oh, he suffered trials through. Now he's calling you. Come to him now. He will make you new. Magandang gabi mga kapatid. Masasabi natin magandang gabi ngayon dahil wala pong bagyong dumadaan sa lupa. May bagyo sa dagat. Mayroon pong dalawang bagyo sa dagat na magkasunod. So tayo po ay mag-ingat mga kapatid. Yung pong bagyong Ophel ay dadaan din po sa Northern Luzon. Pero yung kasunod na bagyong Pepito, para mas mababa po ang kanyang tatahakin, maaari sa Bicol Region, saka po sa Central Luzon po ang kanyang tatamaan. So magandang gabi mga kapatid sa ating pag-aaral po sa gabing ito sa pamagitan po ng Facebook. Kung kayo po ay walang pagkakataon na makapakinig at manood sa ating Facebook Live, pwede po kayong tunghayan ang ating video ngayon sa YouTube sa account na Angeles City Southside Church of Christ. Ina-upload po ni kapatid na Richard Dionisio ang lahat ng mga videos dito sa Facebook Live sa YouTube. Sa Angeles City Southside Church of Christ. Andun lahat po ang ating mga paksa mula pa nung pandemic hanggang sa mga panahon na ito at daragdagan pa po. Kaya yun po ay parang library ng mga paksa na pwede niyong research at pag-aralan, pakinggan, panoorin, pag-aralan ayon kung ito nga po ang itinuturo ng mga banal na kasulatan. Sa ating pong mga igsoon, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. Sa ating pong mga kakabsat, JT Cagayan Valley, Ilocos Region, na ibang gabi kada kayo amin kakapsat. Sa ating po mga kapatid dyan sa may ating mga katugangan dyan sa may Bicol Region, Diyos marahay na bangki sa Indugabos. Sa ating mga kapatid, kaibigan sa Pangasinan, binabati ko po ang aking pinsan sa may Urbis Tondo, Pangasinan, si Nelson Cunanan, po. Masanto sa Labi at si kayo namin. At yung pong taga Carabao Island sa may San Jose Romblon,
walang Carabao, bayad nga gabi sa tanan. Dito po galing sa amin, sa lugar ng mga Kapampangan po. May Pampanga, bahagi ng Bataan, bahagi ng Zambales, bahagi po ng Nueva Ecija, bahagi ng Bulacan, may mga Kapampangan po dyan. At maraming Kapampangan sa Tondo, Manila. Once upon a time, ang Tondo, Manila ay bahagi ng Pampanga po. Kaya maraming Kapampangan po sa lugar ng Tondo, may Pabengi, Kerongan. Kung kayo po ay taga Indonesia, alas po ang ating mga wika ay magkahawig sa Indonesia, salamat malam. Kung kayo po ay Malaysian, salamat patang. So tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ano po? Ang ating paksa ngayon ay Traditions of Men. Hindi ko alam po anong tradisyon sa taga-tradisyon din, di ba? Pagka pinag-uusapan natin yung mga tradisyon, diba, yung mga cultural tradition natin, minana natin sa ating mga magulang, ito yung mga bagay na naipasa mula sa isang generasyon patungo sa susunod na generasyon at hindi ito tinuturo. Nakikita natin ginagaya natin hanggang makarating sa ating panahon. Minsan, di man natin naunawaan ang ating mga tinatawag na tradisyon. So, itong mga tradisyon na sinasabi, ito po ay palipat-lipat sa pamamagitan ng bibig. Di ba? Actually, wala po tayong makikitang libro. Kung meron man, madalang lang na nagsasabi sa atin kung ang ating mga kinaugalian ng mga tradisyon. Ito yung ginagawa natin dahil ito yung nailipat mula sa isang lahi patungo sa susunod na lahi o generasyon. Ganyan din po ang ibig sabihin ng tradisyon sa banal na kasulatan. So ang salitang tradisyon ay sinalin mula sa Gregong paradosis. Paradosis kanya. Kaya po lang sinabi natin, ito po ay ang kahulugan na ibinibigay ng salitang paradosis na sinasalin na salit-saling lahi o tradition, a handing down or on. Handing down or on, ganyan. So, ibig sabihin ito ay inilipat. Handing down. May pinanggalingan. At ito ay inilipat. Sa usual na paglipat mula sa isang generasyon patungo sa susunod na generasyon. Yun ang the definition po ng salitang paradosis o tradition. Katulad po ng iba't ibang mga salita, kahit salita ng Tagalog, salita sa English, salita sa, alam mo salita, Kastila, salitang Grego, meron pong applied meaning ang mga salita. For instance, ito ay ginagamit sa katuruan ng mga rabbis o mga rabbis, sa mga tagapagturo sa bansang Israel sa panahon ng ating Panginoon. Ito po ay tumutukoy sa mga katuruan ng mga rabbis na ito yung kailang interpretasyon sa batas ni Moises. So ito yung kailang interpretasyon. At dahil ito yung kailang interpretasyon, ito ay walang halaga pag ito ay ginagawa nila as far as God is concerned. It's void in practice. Sabi, hindi ito tinatanggap ng Diyos. Hindi ito tinatanggap ng ating Panginoon. Kuminsan dito ay tumutukoy sa apostolic teaching. Interestingly po, dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2, ginamit din po ang salitang tradition. Pero ito hindi tradition ng mga tao. Pagkat ito ay nanggaling sa Diyos. It was handed down by God to men. Kaya tinatawag na tradisyon. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Pinupuri ko kayo sapagkat sa lahat ng mga bagay ay naalala niyo ko. At pinanatili niyo magtibay ang mga tradisyon na gaya ng ibinigay ko sa inyo. So ito'y tradisyon. Ito'y galing sa Diyos, inilipat sa mga apostol, at ito'y tinuruan ng mga apostol dito sa binasa nating talata ni Apostle Paul sa mga kapatid sa Corinth. Doon sa Revised Version, ito'y traditions. Sa King James Version, ordinances.
ito yung mga katuruan tungkol sa kung pagkakatipon ng mga kapatid, gatherings of believers, kanya. Dito sa Pangalang Thessalonica, chapter 2, verse 15, ito'y tumutukoy sa aral ng ating Panginoon sa pangkalahatan. At basahin po natin sa Pangalang Thessalonica, ikadalawang kabanata, na ipangako ko po na hindi ko nagagamit yung kapitulo, sapagkat ang salitang kapitulo ay hindi Tagalog. Ito'y Kastila. Ang Tagalog ay kabanata. At yung versikulo, yun din po ay Kastila. Ang Tagalog ay talata. Kaya kung tayo po ay maging strict sa ating wikang Pilipino o wikang Filipino, ang gagamitin natin ay kabanata at talata. Yun po makita natin. Sa verse 15, kaya nga mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon na sa inyo tinuro namin maging sa pamamagitan ng salita o ng sulat na mula sa amin. So, dalawang paraan ng paglilipat ng tradisyon na nanggaling sa Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng personal na pangangaral, sabi ni Pablo, sa salita, o ito'y kailang sinusulat. It's handed down by God to the apostles, to the brethren. Yun makikita natin, kaya tinawag na tradisyon. At ito'y pinapakita na hindi ito nanggaling sa kanyang sarili, kundi galing sa Diyos. For instance, doon po sa Lord's Supper, ay sabi niya, ito'y tinanggap ko sa Panginoon. Kanya. Ang ibinibigay ko naman sa inyo. So, nanggaling sa Panginoon, handed down by God to Apostle Paul, to the brethren. Kaya tinatawag na tradition. Yun ba? Sa 1 Corinthians 15 verse 3, basahin po natin. Sapagkat ibinibigay ko naman sa inyo, una sa lahat sa akin ding tinanggap. So it was handed down by God to Apostle Paul. Na si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. So binibigay lang po natin ng kahulugan ng ating pinag-uusapan. Hindi lahat ng tradisyon ay tradisyon ng tao. Yung tradisyon ng tao, ito yung nanggaling sa tao at nilipat sa ibang mga tao. It was handed down to other men. So, tradition of men. Pwede tradisyon ng Diyos. Ito'y galing sa Diyos, inilipat sa kanyang mga apostol na siyang unang nagturo sa mga aral ng Diyos at inilipat o itinuro sa mga tao. Kaya tinatawag ding tradisyon ang aral ng Diyos. So, nakikita natin ang definition ng tradition. Ano po? Kaya nga po yung ating nakaugalian, no? Cultural tradition, ganun din. They were handed down from one generation to the next generation and so on and so forth. Pero ito'y galing sa tao. Pero ito'y cultural tradition. Ano po? Ang ating paksa ngayon ay spiritual tradition. Dahil ang pinag-uusapan natin ay pananampalataya. Pumunta po tayo sa tradisyon ng mga elders. Ito yung mga katuruan ng mga rabbis. Ito yung kailang pagpapaliwanag sa kautusan. Kung ang tama ang pagpapaliwanag ng kautusan ni Moises, hindi ito sasalangsang sa kautusan ni Moises. Obviously. At ang kautusan ni Moises ay galing sa Diyos. Kaya ito tinatawag din kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. May mga interpretation ang mga rabbis na dinagdag sa kautusan ni Moises. At ito'y sumasalangsang sa kalooban ng Diyos. So dito natin makikita kung isang tradition ay sumasalangsang sa kautusan ng Diyos, hindi ito katotohanan. Obviously, ito'y galing sa tao. Pumunta po tayo sa Matthew 15 verse 2 hanggang sa verse 6. Maraming pagkakataon ng ating Panginoon at ang kanyang mga alagad, they were criticized by the Pharisees and scribes. Na sinasabi niya, nilalabag niyo ang tradisyon ng mga matatanda, the tradition of the elders, kanya. Basahin po natin sa Matthew 15 verse 2 verse 6. Bakit lumalabag ang iyong mga alagad sa tradisyon ng matatanda? Hindi sila naguhugas ng kanilang mga kamay bago sila kumain ng tinapay. Sumagot siya sa kanila at sinabi, ito ang ating Panginoon na sumagot sa kanila, bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon?
Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay. Alam po ninyo, itong igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, hindi lang po yung respect. Ito rin po ay financial support pag sila'y matanda na. Ngunit sinasabi ninyo na sino man magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, anumang pakikinabangin mo mula sa akin ay pagkakalugkusan na sa Diyos. Ang taong yun ay hindi na kailangang gumalang pa sa kanyang ama. Kaya pinawalang sa isa ninyong salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. So, yung tradisyon ng mga elders, kung itong pera ay bibigay mo sa iyong mga magulang bilang tulong sa kanila, pero instead na ibigay mo sa magulang, ito ibigay mo sa Diyos kanya, hindi mo na sila kailangan tulungan pa. Yun ay kailang tradisyon. Kaya sabi ng Panginoon, pinawalang sa isa ninyong salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Kailangan mo igalang yung amatinang. Kailangan mo silang tulungan. Yun ang kautusan ni Moises. Kaya hindi po inilipat sa Ebanghelyo. So, kailangan mo silang tulungan financially. Ganyan. So, itong kailang tradisyon, salit-saling sabi sa lumang salin, salit-saling sabi, kaya salit-saling sabi, lipat-lipat na sabi, kanya. Ibigay mo sa Diyos, hindi mo na kailangan tulungan yung amatina. Pero yun ay lumalabag sa kautusan ni Moises. Ito pinapaliwalag ng ating Panginoon. Ito mga bagay na pilit niyong pinag-uutos sa amin, hindi ito utos ng Diyos. Ito yung utos lamang ng mga tao. So yung tradisyon na pinipilit nyo, ito yung utos lamang ng mga tao. Hindi ito galing sa Diyos, ito yung galing lamang sa inyo. Ganyan. Dito sa Galatians chapter 1 verse 14, ito yung si Apostle Paul. At ako'y nanguna sa Judaismo na higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko sa aking mga kababayan. Higit na masipag ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. So itong Judaismo na ito, sinasabi ni Apostle Paul, hindi lamang ito ang kautusan ni Moises, kundi kautusan ni Moises na dinagdag ng mga tradisyon ng mga elders. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul. Tradition of the elders. Ganyan. Dito rin po sa Colossians chapter 2 verse 8, hindi tayo kinakailangang mabihag o maimpluwensyahan, kanya. Bago kayo mag-ingat, sabi ni Apostle Paul, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanglibutan, at hindi ayon kay Kristo. So itong tradisyon ng mga tao, hindi ito ayon sa ating Panginoon. Ito'y ayon sa mga tao, sa mga simulain ng sanglibutan. So itong definition ng tradition of men sa panahon ng ating Panginoon. Ito yung mga nakaugalian, ito yung mga pagpapaliwanag ng mga rabbis o mga matatanda sa kautusan ni Moises, pero hindi ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ito ang tamang pagpapaliwanag sapagkat sumasalangsang sa kalooban ng Diyos. So nakuha niyo yung point, mga kapatid, kung ano ibig sabihin ng tradition of the elders. So in other words, tradition of the elders is not commanded by the Lord but by men. Basically, because that tradition contradicts the law of God. In that case, sa panahon ng ating Panginoon, the law of Moses. Ito pong tradition of the elders sa panahon ng ating Panginoon, nanggaling ito sa pagpapaliwanag ng kautusan ni Moses from oral interpretations of the Mosaic Law. Yung mga parishet, mga skriba, tinuturing nila ito bilang otoridad. At ito'y kasing halaga ng kautusan ni Moises. So makikita natin, ito'y karagdagan. Yung tradisyon ng mga matatanda sa panahon ng ating Panginoon, ito yung oral na pagpapaliwanag ng mga ng kautusan ni Moises, ito'y dinagdag. In other words, itong pagpapaliwanag, hindi ito yung kautusan ni Moises. Ito'y dinagdag sa kautusan ni Moises. Kaya nga ito'y kasing halaga sa paningin ng mga pariseo o skriba sa kautusan ni Moises. Ano po itong mga tradisyon na ito? The tradition of the elders included washing hands before eating, purifying oneself after coming from the marketplace, washing the feast,
and washing priests before offering a sacrifice, to name a few. Yun ang kanilang tradisyon kanya. Subalit, pag binabasa natin ng Matthew, Mark, Luke, and John, itong salitang tradition of the elders, ito'y tinitingnan ng ating Panginoon at mga alagad sa isang masamang paraan, in a derogatory way. In other words, hindi ito gusto ng Panginoon. Hindi ito gusto ng Panginoon. Dahil ito, mabuti sana kung ito'y right interpretation ng kausan ni Moises. Yun ang kausan ni Moises. Katulad ng ginawa ni Ezra, panahon na sila yung mga udi bumalik sa kanilang lupain, galing sa pagkalipin sa Babylon, ipinaliwanag nila yung kautusan sa tamang paraan. Pero ito'y twisted interpretation. Ayon sa ating Panginoon, Jesus criticized the tradition of the elders, arguing that they were twisted interpretation of the Mosaic law, na itinatago that hid the law's purpose, na sinisira ang layunin ng kautusan. Kaya nga Panginoon, tungkol po sa paghugas ng kamay bago kumain, hindi ito ang nagpaparami sa tao, kundi mga masasamang nasa nang galing sa puso ang nagpaparami sa tao kanya. Kaya nga, it is a twisted interpretation kanya. Ngayon, salitang tradition of the elders, ito po yung galing sa Greek word na presbyteros, which means older men. So yung elders, sa panahon ng ating Panginoon, were community leaders and judges who applied the law. So yun ang kaya tradition of the elders. Sila ang nagtuturo sa mga tao kanya. Pero ito ay galing sa isang maling pagkaunawa sa kautusan ni Moises. At ito'y dinadagdag na kasing halaga ng kautusan ni Moises. So tingnan po natin yung ilan. Dito sa Marcos chapter 7 verse 3 hanggang verse 4. Sapagkat ang mga Fariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain malibang makapaghugas ng mabuti na kamay, na sinusunod ang tradisyon ng matatanda. Pansinin ninyo, hindi sinabi ng Panginoon na sumusunod sa kautusan ni Moises. Ang sabi niya, sinusunod ang tradisyon ng matatanda. Kapag nanggaling sila sa palengke, hindi sila kumakain malibang nalinis nila ang kanilang mga sarili. At marami pang ibang bagay ang kanilang sinusunod, gaya ng paghuhugas ng mga tasa, mga pitsil, at mga lalagyang tanso kanya. So, yun ay tinuturo nilang mahalaga na kapag hindi mo ginawa yan, ikay nagkasala sa Diyos. Although hindi sila nagkasala sa Diyos, nagkasala sila sa tradisyon ng mga matatanda, mga kapatid. Kayo, ang sabi ng Panginoon, maganda maglinis tayo ng katawan. Maglinisin natin ang pinagkakainan natin. Sanitary, walang problema yun. Pero sabi niya, itong mga paglilis na ito, hindi ito nakapagpaparami sa tao kanya. Lumundag tayo sa verse 14. Muli niyang pinalapit ang maraming tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at yung unawain. Walang namang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakapagpaparami sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao nakapagpaparami sa tao. Kung sino man na may pandinig, na ipandirinig ay makinig. Ibig sabihin, hindi lang ito makinig. Unawain ang ibig sabihin ng Panginoon. Nang iwan niyang maraming tao, tumasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Sinabi niya sa kanila, kayo rin ba ay di nakakaunawa? Hindi ba niyo nalalaman ng anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparami sa kanya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan. At ito nilalabas sa tapunan ng dumi. Sa gano'y nililis niya ang lahat ng pagkain. Sinabi pa niyang lumalabas tao ang nakapagpaparami sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pagkapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaigit, paninirang puri, kapalaluan, kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sila nagmumula at nagpaparami sa tao. In other words, ito yung mga bagay na pinanggagalingan ng pagkakasala kanya. Ito yung mga bagay na galing sa loob ng tao. Ito yung masasamang basa ng tao kanya. Hindi yung mga bagay na pumapasok sa bibig.
So tingnan po ninyo, yun ay tradisyon ng mga matatanda na hindi ito tinuutos ng kauso ni Moises. Ito yung dinagdag lamang ng mga matatanda. Meron din silang tradisyon tungkol sa kahalagaan ng Sabbath. Ng ating Panginoon, maraming pagkakataon, he was criticized by the Pharisees and scribes. Dahil meron siyang ginawa sa araw ng Sabbath. For instance, dito po sa Marcos chapter 2, verse 23 hanggang verse 28. Nang sa isang Sabbath, o Sabado, nagdaraan siya sa mga bukirin ng trigo at samantalang sila'y nagdaraan ng kanyang mga lagad ay nagsimulang pumitas ng mga huhay. At sinabi sa kanya ng mga Pariseo, tignan mo, bakit nila ginagawa ang hindi pinahintulot sa araw ng Sabbath? So yun ang kailang pagkaunawa. Wala kang dapat gawing anuman sa araw ng Sabbath, yun ang kailang pagkaunawa. At sinabi niya sa kanila, kailan ba hindi nyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagutom at nangailangan ng pagkain? Kung paano pumasok siya sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang pinakapunong pare at kumain siya ng tinapay ng paghahandog. Tandaan nyo, yung tinapay na paghahandog ay hindi pagkaraniwang pagkain na pwedeng kain ng sinumang tao. Ito yung kinakailaman ng mga pare o saserdote na hindi pinahintulot kainin maliban ng mga pare lamang at binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Sabi ng ating Panginoon sa ng argument, kung sabi nagkasala kanya, dahil aking mga lagad ay pumitis ng uhay ng trigo sa araw ng Sabat, ay bakit hindi sinasabi nagkasala ni David nang kinain niyang pagkain hindi nararamat para sa kanya? Although hindi nagkasala si David, mamaya paliwanag po natin yan. Siyempre, kung sa paraan hindi nagkasala ang kanyang mga lagad na sila'y pumitis ng uhay sa araw ng Sabado, ganyan si David, hindi nagkasala. Kinain niya ang tinapay na pinakahandog na nararapat lamang sa mga saserdote at sa mga pari. Sa verse 27, at sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. In other words, hindi naintindihan kanya. Nang ibigay ng Diyos ang Sabat, hindi ito ginawa lang tao ay para sa Sabat. Ang Sabat ay para sa tao kanya. Hindi lamang sa pisika ng pagpapahinga, kundi ito'y pagkakataon ng isang Hudyo ay gumawa ng mga espiritual ng mga bagay, ito ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa verse 28, kaya ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Ang ibig sabihin ng Panginoon, pag siya Panginoon, Master, ang Panginoon ay Master ng Sabat kanya. Siya ang nagbigay ng kautusan na ito, siya ang tunay na nakakaunawa. Yan ang ibig sabihin. Hindi kayo kanya. Ako, sapagkat ako ang Panginoon ng Sabat kanya. Ang pangalawang kahulugan, mas mataas ako sa Sabat kanya. Alam ko ang Sabat kanya. So, nung pumitas ng uhay, ang kanyang mga lagad sa araw ng Sabat, sinasabi ng mga scribe at mga Pariseo, nagkakasala kayo kanya. Ang sabi ng Panginoon, hindi. Ako nakakaalam kung anong ibig sabihin ng Sabat, hindi kayo kanya. Ang Sabat ay ang tao hindi ginawa para sa Sabat, kundi ang Sabat ay ginawa para sa kapakanan ng tao, sabi ng Panginoon. Dito rin pa rin sa Marcos chapter 3, ang ating Panginoon po ay nagpagaling sa araw ng Sabbath. Muli siyang pumasok sa sinagoga at doon may isang lalaking paralisado ang isang kamay. Kailang minatyagan si Jesus kung paanong pagagalingin ang lalaki sa araw ng Sabbath upang siya'y maparatangan nila. So yun ang purpose nila para magkaroon ng paratang laban sa ating Panginoon. Sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, lumapit ka. At sinabi niya sa kanila, ipinahintulot ba ng nagawa ng mabuti sa araw ng Sabbath o gawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumuksa nito ang kanya? Ano sagot doon? Siyempre, gawa ng mabuti o magligtas ng buhay kanya. Ngunit sila ito matahimik. Sila'y tinignan niya na may galit. Nalulungkot siya sa katigasan ng kanilang puso at sinabi niya sa lalaki, iunat mo yung kamay. Iniunat niya ito at nanumbalik sa dati ang kanyang kamay. Lumabas sa mga Pariseo at agad
nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya kung paano siya'y mapupuksan nila. So naghahanap lang sila ng paraan para maparatangan ang ating Panginoon. Dito sa Matthew chapter 12 verse 10, at doon ay may isang taong tuyo ang isang kamay. Siya tinanong nila, matuwid bang magpagaling sa araw ng Sabbath upang sila'y maparatangan nila? Sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung meron siyang isang tupa at nahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat ay hindi ba niya ito aabutin at hahungin? Ang sagot diyon ay ililigtas nila kahit araw ng Sabat. Gaano pa kaya higit na mahalaga ang isang tao kaysa sa isang tupa? Kaya't matuwid at nagawa ng mabuti sa araw sa tama ba yan? O, dapagkat ang Panginoon na nakakaintindi ng Sabat, siya nagbigay nito, hindi ba? Verse 13, pagkatapos sinabi sa lalaki, iunat mo ang kamay. At iniunat nga niya at naibalik ito sa dati, magaling na gaya ng isa. Ngunit umalis ang Pariseo at nagpulong laban sa kanya kung paano siya pupuksain. Bumalik tayo sa pumitas ng trigo ang kanyang mga lagat. Isang sinabi ng Panginoon tungkol kay David, kanya. Sa verse 3, subalit sinabi niya sa kanila, hindi ba niya nabasang ginawa ni David nang magutom siya at ang mga kasamahan niya? Kung paano pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain siya ng tinapay na handog na hindi pinahintulot na kainin niya o lamang kasamahan niya kundi ang mga pari lamang kanya. Nagkasalba si David. Kung atin titignan ang original na pinangyarihan nito sa 1 Samuel chapter 21, verse 1 to 6, hindi siya nagkasala. Ito interpretasyon ng mga Hudyo, Pariseo, na bawal yung kainin ng ordinaryong tao sa lahat ng pagkakataon, ganyan. Basahin natin ng 1 Samuel chapter 21, verse 1 hanggang verse 6, na magkagay pumunta si David sa Nob kay Ahimelech na pare. Nanginginig na sinalubong ni Ahimelech si David na tinanong sa kanya, bakit ka nag-iisa at wala kang kasama? Sinabi ni David kay Ahimelech na pare, inatasan ako ng harang ng isang bagay. Sinabi sa akin, huwag ipaalam sa sino man ang bagay na aking susugo sa iyo at aking ibidinin sa iyo. Mayroon akong pakikipagtagpo sa kabatang lalaki sa gayoy-gayong dako kanya. Ngayon, anong mayroon sa inyong kamay? Bigyan mo kami ng 5 tinapay o namang mayroon dito. At sumagot ang pare kay David, wala akong karaniwang tinapay dito. Ngunit mayroon banal na tinapay. So, hindi nila pwedeng kainin nyo. Pero sabi ng pare, malibang inalayo ng mga kabatang lalaki ang kailang sarili sa mga babae. So, pwede palang kainin nyo. Basta hindi ka sumiping ng mga babae kanya. Sa 5, sumagot si David sa pare, sa katotohanan, ang mga babae laging inilalayo sa amin kapag mayroon kaming lakad. Ang mga sisidlan ng mga kabataan ay banal. Bagaman siyang karaniwang paglalakbay, gano'n pa kaya kabanal ngayon ang kailang mga sisidlan? Kahit binigyan siya ng pari ng banal na tinapay, walang tinapay ron maliban sa tinapay ng handog na kinuha sa harap ng Panginoon, napapalitan ng mainit na tinapay sa araw na yon, ay kunin kayo. So, bawal bang kainin niyo? Under ordinary circumstances, oo. Pero katulad dito, kailangan kumain David. Pwede nilang kainin niya kung hindi siya sumibig sa babae. Sabi ng, ito sinasabi ng papare, di ba, kay Apostle Paul. Tuloy po natin sa Matthew chapter 12, sa verse 5. O hindi ba niya nabasa sa kautusan kung paano sa mga araw ng Sabat ay winawalang galang ng mga pari sa templo ang Sabat at hindi sila nagkakasal? Niwawalang galang ba nila ng mga pari ang templo ng hindi? Ang Sabat, hindi. Ang sinasabi lang ng Panginoon, merong ginagawa sa araw ng Sabat, ganyan. At hindi kasalanan. Katulad ni David na hindi nagkasal, ang kainin niya kanya, yung tinapay na para lang sa mga saserdote. Kung sinasabi nagkasala kami kanya, kailangan sabihin din ninyo, nagkasala kami dahil kayo may gumawa. Dahil sa interpretasyon ng mga Pariseo, bawal yun. Dapat wala kang gagawin anuman. Paano yung mga pari kanya? Sila nag-ahandog sa araw ng Sabat. Meron silang ginagawa sa araw ng Sabat, kanya. Verses 4, sinasabi ko sa inyo, isang higit na dakila kaysa templo narito.
Ngunit kung nalaman ninyo kung anong kahulugan nito habang ang hibig ko hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sana, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat ninyo. Ako nakakaintindi, ako nakakaunawa ng Sabat, hindi kayo. Hindi sila kanya nagkasala. So yun ang ibig sabihin ng tradisyon. Meron silang paliwanag at paniniwala na hindi ito ang sinasabi ng kautusan. Kaya ito'y lumalabag at sumasalangsang sa mismong kautusan ng ating Panginoon. Kaya nga po yung tradition of the elders, ito yung interpretasyon ng mga scribes o ng elders na ito po lumipat, naging salit-sali mula sa isang henerasyon patungo sa isang henerasyon, ngunit hindi sila sumasang-ayon sa kautusan ng Diyos. Kaya ito po'y karagdagan sa kautusan ng Diyos. Di ba, bawal magdagdag? So, sino nagdagdag sa kautusan ng Diyos? Yun ang makikita natin. So, ano makikita po natin? Ito'y lumalabag sa kalooban ng Diyos. Balik po tayo sa Matthew 15. Tungkol po dun sa sinabi ng Panginoon, bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Sa verse 3. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo yung ama at ang ina at ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay. Ngunit sinabi ninyo na sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, anumang pakikinabangan mo mula sa akin ay pagkakalog na sa Diyos, ang taong ina hindi na kailangang gumalang pa sa kanyang ama. Kaya, pinawalang sa isa ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Kayo mga mapagkunwari. Tama ang ipinahig ni Isaias tungkol sa inyo nang sabihin niya, iginagalang ko lang bayang ito sa kailang mga labi, ngunit ang kailang puso'y malayo sa akin, at walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, na itinuturo bilang mangaral ang mga lituntunin ng mga tao, mga utos ng mga tao, o tradisyon ng mga tao. So pag ito'y tradisyon ng mga tao, hindi ito kautusan ng Diyos. Ang tradisyon ng mga tao ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ito'y totoo sa panahon ng ating Panginoon, sa panahon ni Moises. So, kapag ito'y tradisyon ng mga elders, ito'y lumalabag sa kautusan ng Diyos. Hindi dapat sundin. Pero kapag ang kautusan ni Moises ang pinuturo, kailangan sumunod. So, tignan niyo yung diferensya noon. Sinasalangsang ng Diyos, ng ating Panginoon, ang tradisyon ng mga matatanda dahil lumalabag sa kautusan ng Diyos. Pero kapag ang itinuturo ay kautusan ni Moises, kahit yung mga Pariseo pa at mga skriba, ang magturo, kailangan silang pakinggan. Bakit? Dahil kautusan ni Moises sa kailang itinuturo. Kasi nasa Matthew 23 verse 1 and to 3. Pagkatapos siya nagsalita si Jesus sa maraming tao sa kanyang mga lagad, na sinasay ang mga skriba at mga Pariseo umuupo sa upuan ni Moises. So, ibang tinuturo nila ang kautusan ni Moises. Kaya't gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo, ngunit huwag ninyong gawin ang ginagawa nila sapagkat hindi na ginagawa sinasabi nila. Pero dahil tinuturo nila ang kautusan ni Moises, sumunod kayo niya. At sabi pa ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 17 to verse 20, huwag niyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Pumarito ako hindi pang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tundok o isang kudlit, ay hindi mawawala sa kautusan hanggang matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao, ay tatawagin pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga Iskriyo at Pariseo, ay hindi kayo makakapak sa kanila. Ano ba yung katwiran ng mga Iskriyo at Pariseo? Nagtuturo sila, hindi na ginagawa. Hanggat hindi kayo humigit doon kanya, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. So, ano sinasabi ng ating pinag-arana? Ang mga tradisyon ng mga tao sa panahon ng ating Panginoon, hindi ito ang kautusan ng Diyos. Ito'y maling pagkaunawa sa kautusan ni Moises. With twisted interpretation of the law of Moses. Dinagdag nila sa mismong kautusan ni Moises at sila nagkakasala sa Diyos. Dapat nilang sundin na yung kautusan ni Moises. Hindi po magiging magandang ating pag-aaral kung wala ating application. Pag tayo nang siya sermon,
kailangan meron tayong application para maintindihan ng mga nakikinig kung anong ibig natin sabihin. Ano yung modern applications? Denominations have councils where they make their own interpretation of scriptures over current issues or create their doctrines. Yung po mga denominasyon, meron silang tao ng council. Sila nagkakatipon sa isang lugar para pag-usapan kung ano ang kailang paniniwalaan sa isang issue. Kung ano ang kailang pagkaunawa sa bahagi ng kasulatan. O kung ano ang kailang turo. Yun yung ginagawa nila sa isang council. Kanya. Ano po ito yung mga tradisyon ng mga tao. Ito yung mga alituntunin ng mga tao. Ito yung galing sa mga tao at inilipat sa mga tao. So ito yung mga modern traditions of men. Ano ito? Ito mga denominational doctrine, ito yung nanggaling sa tao. Kaya sila yung traditions of men. They are wrongful interpretation of the scriptures. Ano ito mga ito? Salvation by faith only sa tradition of man. Bakit natin sabi yun? Dahil hindi yun na sinasabi ng banal na kasulatan. Sa bagong tipan, kung paano tayong maliligtas, we are never saved by faith alone. Ito sa James, chapter 2, verse 19, hanggang verse 24, ano po? 19. Sumasampalataya ka ng Diyos sa isa. That's faith only. Mabuting yung ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Ay magigigit pa. Parang sinasabi ni Jim, higit pa ang mga demonyo sa inyo. Kanya. Nanginginig pa sila. Kanya. Subalit nais mo bang malaman o taong hangal ng pananampalataya na walang gawa, mga gaway baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay naring ganap sa pamagitan ng mga gawa? Nang kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Ang ibig sabihin ng gawa rito ay pagsunod. Dahil yung ginawa ni Abraham, naiyain niya si Isaac ay utos ng Diyos. Hindi galing sa kanyang sariling kaisipan. Kaya't natupad ang nakikita mo ng pananampalataya gumagana ng kalakip ng kanyang manggawa at ang pananampalataya naging ganap sa pamagitan ng manggawa. So, ang pananampalataya naging sakdal kung tayo ito'y may pagsunod kanya. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsabi si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Kailan siya sumampalataya sa Diyos? Nang siya'y sumunod sa Diyos. Hindi yung naniwala lang sa isip niya. Nang siya'y sumunod sa Diyos. At ito'y binilang sa kanya ng katwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo ng tao'y naaring ganap sa pamagitan ng manggawa ay hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. So hindi tayo naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang. So pag ito'y tinuturo ng mga denominations, majority ng mga denominations, they believe in salvation by faith alone. That's tradition of man. Hindi ito galing sa Diyos. Yung pagsamba na may yung nagpaggamit ng mechanical instruments of music sa pagsamba, that is the tradition of man. Ito'y pinag-utos sa kautusan ni Moises. Totoo yun, pero wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Tayo po'y nasa ilalim ng kautusan ng ating Panginoon. Ano ba sinasabi ng kautusan ng ating Panginoon? Tayo umawit. Basahin po natin. Ephesians 5:19. Basahin natin. Ito sinasabi ng kautusan ng Diyos. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit, ang mga himno, at mga awit ng espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan, gumagawa ng himig sa Panginoon. Mag-aawitan ganyan. Pero ang kailang wrongful interpretation, pero hindi naman masamang gumamit ng panungtog. That's a wrongful interpretation. The rightful interpretation is, sinabi ng ni Apostle Paul, we will have to sing. So, umawit lang tayo. Sa Colossians 3:16, ito pong ating matutunghaya. Manirahan nawang sagala sa inyong ang salita ni Kristo. Tandaan niyo, salita ni Kristo. Ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo, mga himno at mga witang espiritual na umaawit na may pagpapasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Kanya. Umaawit kanya. So yun ang kautusan ng Diyos.
Anong tradisyon ng tao? Gumagamit ng panugtog sa pagsamba sa panahon natin ngayon. Iyon pong pagbibigay ng kapo. Compulsory tithes. Kailangan magbigay ng 10%. Usually, mga denomination, bibigyan ka ng marami sobre. Free will offering, kanya. Tithes. May pangalan ka. So, by necessary interest, alam nilang kinikita mo. Pero alam ba talaga ang tama at katotohanan sa tithes? Kanina ba ito pinagutos? Pinagutos ba ito sa mga Kristiyano o sa mga Hudyo? Basahin natin. Sa Leviticus chapter 27, 30 to verse 34. Lahat ng kasapong bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o bunga ng punong kahoy sa Panginoon. Ito'y banal sa Panginoon. In other words, ito'y gagamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung isang tao ay tumututubos ng alinman sa kanyang kasampung bahagi, idagdag niya roon ang kalimang bahagi roon niyon. At ang lahat ng kasampung bahagi sa bakan o sa kawan, lahat ng kasampung bahagi dumaan sa ilalim ng tungkod ng pastol ay banal sa Panginoon. Huwag niyang siya sa atin kung mabuti o masama, huwag niya itong papalitan. Kung palitan niya ito, kapwa magiging banal ito at ipinalita. Ang ipinalit at hindi ito maaaring tubusin. Ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon. Totoo utos ito ng Panginoon. Kanino? Kay Moses sa bundok ng Sinai para sa mga anak ni Israel. Hindi ito utos sa mga Kristiyano. So that's the tradition of man. A wrongful interpretation of tithes. Paano po yung women preachers? Maraming denominasyon ang may mga pastor na babae. Kasalanan po yan. That is a tradition of man. Hindi ito utos ng Diyos sa panahon natin ngayon. Bakit? Pinagbabawal nga po yun eh. There's a 1 Timothy chapter 2, 11 to 12. Basahin po natin. Hayaang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko ipinaintulot ng babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Pinapaintulutan bang babae magturo sa lalaki o magkaroon ng pamumuno sa lalaki? Hindi. So paano siya maging pastor o mga ngaral? Tradition of man. Paano yung pangalang tao sa kanyang pananampalataya? Ako'y Baptist, ako'y Presbyterian, ako'y Catholic, etc. Human names. Ano bang tawag sa mga lagad ng Panginoon? Kristiyano. So bakit meron sila ibang pangalan? Tingnan niyo sa Acts chapter 11 verse 26. Ano bang pangalang itinawag sa mga lagad? Basahin natin. Basahin po natin. Sa verse 26, ito ang ating maawa atong mabasa. Nang siya'y kanyang matagpuan ay kanyang dinala sa Antioquia at nangyari sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa maraming tao. At sa Antioquia, ang mga lagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Kristiyano lang. Wala kang ibang pangalan. Ito ang pangalang gagamitin natin sa pagpupuri sa Diyos. Pero po sa unang Pedro, sa ika-4 na kabanata, at kung nagkakamali sa ika-15 o ika-15, sabihin po natin, ika-16. Ngunit kung isang tao ay nagturo sa bilang Kristiyano, huwag niyang ikaya ito. Kundi lulatin niya ang Diyos sa pangalang ito. Anong pangalan? Pangalang Kristiyano kanya. Paano yung pagsamba sa mga veneration of saints o sa mga larawan? Pinagbabangal po yan ng Diyos kahit sa Old Testament. Dito sa Exodus chapter 20, basahin natin. Ito po ang ating mababasa. Ako alam ko po ito dahil dito ang dati kong pananampalataya. Huwag kang gagawa para sa inyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa taas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoong Diyos ay Diyos na papanabaguhin na aking pinarusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo, ika-4 na saninlahin ng mga napupot sa akin kanya. Paano yung purgatorio? Ang purgatorio po, doon nang galing ating salitang purga, purge, linisin. So ito yung isang lugar na pinupuntahan allegedly na isang namatay na nagkasala ng kasalanan hindi na masyadong grabe. Pwede siyang linisin doon sa panalangin ng mga
Kabaga, naiwan sa kanya. Wala po yan sa Biblia. Pag namatay tayo, yun na yun. Hindi na natin mababago ang ating kalagayan sa walang hanggan. Sa Hebrews chapter 9, verse 27, pagkamatay po natin, ang susunod nating hintay na yung paghuhukom. Wala na tayong magagawa pag tayo namatay. Wala na rin magagawa ibang mga tao para tayo maligtas. Sapagkat ng pagliligtas, ikaw mismo ang gagawa doon. Sa Hebrews chapter 9, verse 27, at yamang tinakda sa mga taong matay na minsan at pagkatapos ito ay mga paghuhukom. Marami pa tayong pwedeng tignan, pero wala tayong panahon. Itong binanggit nating mga ito ay denominational teachings. These are traditions of men. They were handed down by men, not by God. So, tradition of men. Ito ang masakla po rito, itong mga tradition na ito ng mga denominations, these are authoritative like the Word of God. Sila po ay sinusunod nila yan na parang sinusunod din nila ang salita ng Diyos. So, ang nangyayari, traditions plus the Bible. Sa katulad ng mga udyo sa panahon ng ating Panginoon, tradition of the elders plus the law of Moses. So, may karagdagang tradisyon maliban pa sa Biblia. Hindi bawal yun na nagdaragdag tayo sa banal na kasulatan. Well, ganun din po sa mga kapatid. Meron modern traditions. Church benevolence to the non-Christians. Yun ay galing sa tao, hindi galing sa Diyos. Wala tayong mababasa ganun sa Bagong Tipan. Sa lahat ng halimbawa ng pagtulong ng iglesia sa mga nangangailangan na tinutulungan ay mga kapatid na nangangailangan. Sa matagal ko pang pakikipagtalastas sa mga kapatid nagtuturo nito, wala sila maibigay na paliwanag na galing sa Biblia. Bakit? Dahil wala. Wala tayong mababasa. Yung mga kapatid na nagsasabing kailangan isang lalagyan lamang gagamitin natin sa Lord's Supper, that's a tradition of men. Kung pinipilit nila, dapat ganun kanila. Wala namang sinasabi ganun ang Panginoon. Ang lalagyan ay isa lamang expedient para mainom natin yung katas ng ubas. So, yun lang kahalagaan ito sa Panginoon. Kaya 1,000 gagamitin mo, 1 gagamitin mo, 2, 3, 4, 5, walang pakilaman Diyos doon. Ang mahalaga, mainom natin yung katas ng ubas. Ngayon din po yung baptizer must be Christian. Hindi wala tayong labag na ako magbautismo sa aking tinuruan. Hindi tayo labag sa isang Kristiyano magbautismo. Okay yun eh. Kung sasabihin na kailangan Kristiyano, para bang sinasabi na ang nagbabautismo ay may kaugnayan sa kaligtasan ng binabautismoan, galing sa tao yun. Hindi tinuturo ng ating Panginoon. Ayun po, mga church anniversary church service. Merong special church service para sa kailang church anniversary. Wala tayong mababasang ganun. Ginawa ng mga Kristiyano sa Bagong Tipan. Wala na tayong utos na mababasa na dapat natin gawin yun. There's no necessary inference. So, tradition of men. Alam po ninyo, kung meron church anniversary, hindi local churches, kundi yung kailan nagsimula ang iglesyang itinatag ng Panginoon sa araw ng Pentecost. Kung mahalaga sa Diyos yan, naalalahanin natin ang ating pinagmulan o pinagsimulan, ayun dapat muna mauna. Pinag-utos ba ng Panginoon nyo? Naalalahanin natin o i-celebrate natin yung Pentecost na yun, na kung kailan itinatag iglesia. Pwede natin alam yung Pentecost. Kaya ginagawa pa rin niya mga Hudyo sa panahon natin ngayon. Pinag-utos ba ng Panginoon? Ginawa ba ng mga Kristiyano? Hindi. Bakit natin gagawin ngayon? Tradition of man. Meron din tayo mababasang birthday celebration inside the church building. Ang church building is financed and built from the church treasury of the local church for spiritual purposes, not for social purposes or entertainment purposes. Bawal yun, tradition of man. O kaya, may panibagong kagawian ng iba na mayroong sponsor sa isang Thanksgiving kapag may pinanganak. Para bagang yung dedication ng mga denomination. Hindi galing sa Diyos yun. Wala tayong mababasang gano'n. Hindi ginawa ng mga Kristiyano sa Bagong Tipan. Wala tayong utos. No necessary inference. So ito yung tradisyon ng tao. Nanggaling sa tao yan. In other words, ang nagsimula niyan hindi ang Diyos, kundi tao. Dahil kung nagsimula niya, Diyos, mababasa natin yan. Bakit walang mababasa? Hindi galing sa Diyos. Galing sa tao. Tradition
of men. So, hindi natatapos yan. Pag hindi tayo nag-iingat sa ating aral, hindi matatapos yung mga tradisyon na yan. May tradisyon na yung nagtuturo ng yung teacher sa isang local church kailangan suporta. That's tradition of men. Wala tayong mababasang ganon. Ang mababasa lang natin na pwedeng suportahan ng isang local church ay mga ngaral at mga elders. Meron tayong mababasang ganon. Wala tayong mababasa sa mga diakono na dapat suportahan o mga teachers na dapat suportahan. That's the tradition of men. Na mag-ingat po tayo. Hindi galing sa tao yan, hindi galing sa Diyos. Pag hindi natin maipapaliwanag ang isang bagay galing sa salita ng ating Panginoon, that's the tradition of men. Hindi galing sa tao yun. Hindi galing sa Diyos, galing sa tao yun. That is a tradition of men. It was handed down by men, not by God. Di ba? So bakit natin tinuturo ito? Hindi para tayo. Mahirap na po mga kapatid. Para lang ating kaligtasan. Kaya para pag-aralan natin. Huwag nating sarado ang ating kaisupan sa namang bagay. Kailangan bukas ang ating kaisupan. Dahil kung sarado ang ating kaisipan, maging matigas ang ating puso. Kahit nalalaman natin tayo nagkakamali sa ating turo at aral, wala tayong kaligtasan. Sa Matthew chapter 13, basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. Dito po sa Matthew 13, verse 14, hanggang verse 15, verse 16. Tutupad nga sa kanilang propesya ni Isaias na nagsasabi, sa pakikinig kayo makakarinig, ngunit kailan hindi makakaunawa. At sa pagtingin kayo titingin, ngunit kailan hindi makakabatid. Sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kailang mga tenga, at ipinikit nila ang kailang mga mata, baka ang kailang mga mata makakita, ang makarinig ang kailang mga tenga, at makaunawa ang puso nila, at manumbalik sa akin, sila aking paggagaling. Kailan ka pwedeng maligtas? Pagka binuksan mo yung tenga mo, binuksan mo ang mata mo, at binuksan mo ang pagkaunawa mo kanya, at makita mo ang tamang kahulugan ng salita ng Diyos. Doon ka maliligtas. Kaya huwag nating isara ang ating kaisupan. Huwag nating isara ang ating mga mata, ang ating mga tenga. Buksan natin. At maunawaan natin ang salita ng Diyos. So, mga tradisyon, this contradict the law of God. Pang isang bagay nating ginagawa ay sumasalangsang sa kautusan ng Diyos, that's a tradition of men. It was handed down by men, not by God. Di ba yun ang definition of tradition? It was handed down or on. Ganyan. Paradosis. Kaya nga po sa Matthew 12 verse 3, sumagot siya sa kanila at sinabi, bakit tumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Ganyan. You violate the commandment of God by your tradition. Kapag ka ganun ang ating ginagawa, lumalabag sa utos ng Diyos, that's a tradition of man. Panguli, tradition, konklusyon. Sakto lang po tayo ng alos sa isang oras. We need to remain with what is written. Sapagkat ito'y galing sa Diyos. Kailangan tayong manatili sa mga bagay na galing sa Diyos. At ito'y nakasulat sa Biblia. Specifically, sa ating panahon, sa Bagong Tipan. So, 1 Corinthians 4:6, na nagkaroon po ng kaguluhan ang mga taga-Korinto hinggil sa mga mangaral. Ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, mga kapatid, ang mga bagay na ito'y ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat upang sino man sa inyo huwag magpataas laban sa iba. So matuto tayo huwag magsigit sa mga bagay na nakasulat kanya. Kailangan tayong manatili sa aral ng ating Panginoon. Mag-ingat po tayo. May mga kapatid sasabihin nila, alam mo kanya, alam naman ninyo kung ano aking paninindigan sa bagay na ito. Labag po ako dito. Pero sumasama siya doon sa taong gumagawa, no? Hindi ka kaya nagsisinungaling, kapatid, pag sinasabi mo yan?
Sabi, labag ako sa bagay. Alam nyo, labag ako sa bagay nito. O pero sumasama ka sa bagay, sa tao na gumagawa ng bagay na yun. Di ba? Dahil bawal yun. Sa 2 John 9-11, itong ating mababasa. Ang sino mang lumalampas at di nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinoroon ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinoroon ng Ama at gayon din ng Anak. Kung saan niyo dumating ang sino man at di dalang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, huwag niyo siyang batiin. Hindi ito nga, bawal lang tanggapin sa bahay, batiin, sumama ka pa. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masamang gawa. If you are fellowshipping with error, masasama ka sa malinyo. Yun ang sinasabi ng Banal Salita. We have to remain with the doctrine of Christ. Hindi tayo pwede magdagdag, hindi tayo pwede magalis. Hindi ba ito ang ating natutunan nang itinuro sa atin ng Ebanghelyo ng ating Panginoon? Bakit lumilihis tayo sa mga bagay na itinuturo ng mga Banal na Salita? At tayo nagkakaroon na mga salit-saling sabi o tradisyon ng mga tao. Sa Apocalypse chapter 22, 18-19, aking binabalaan ng bawat tao nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, idadagdag sa kanya ng Diyos sa mga salat na kasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng propesya ito, alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kaya ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Maliwanag po yun. Doon lang tayo sinaksulat. Doon lang tayo sa aral ni Kristo. Huwag tayong umalis doon. Pag umalis tayo doon, ang pinaniniwalaan natin hindi ang kalooban ng Diyos, kundi tradition of men. So ito po ang ating mensahe sa gabing ito. Maraming salamat. Kung meron po kayong katanungan, ating sasagutin sa abot na ating makakaya. Kung wala lang po kayong katanungan, walang problema po yan. Yun po mga bumati. Earl Gabriel Faust, good evening. Leonita Torreliza, na ibang ngarabi, kada kayo amin kakabsat, ibig magandang gabi siyang lahat mga kapatid. Oljano Campo, good evening po. Ibanya Senior Sani, magandang gabi sa inyong kapatid at panalangin para sa mga nasalanta na mga nagdaang mga bagyo po yun. Na kawawa po ang lugar ng Cagayan, Tuguegarao, nakalabog po. Nakita ko sa mga video ng YouTube. Medic Canono, magandang gabi sa ating lahat. Julian Ler, good evening. Noah Tanyas, good evening sa lahat. Jun Bautista, it is nice to be here. Hello to all. It is also nice to be here. Natutulog tayo ng salita ng Diyos. Cirilo Sumabal, watching from Leyte. John Rex Daracian, magandang gabi po. Si John Rex Daracian po, panganay ng ating kaibigan at kapatid, si Brother Rick Daracian. Ronnie, ito po si Ronnie Romero. Good evening po. Sherwin Balbaboco. Alam nyo, hindi ka naman po pinagtatawanan ng pinili ni kapatid Sherwin, ano po. Sa Mindanao, meron siya ng ulam na balbacoa kanina. Ito yung nilaga ata, ginagamit ay yung bulalo. Pag nung unang narinig ko yung pinili ni Brother Sherwin, yun ang naalala ko, yung balbacoa. Pero ito po isang magiging na tagapagturo ng salita ng Diyos. Arnold Layosa, good evening po. Ito kung nakita niyo si Brother Arnold Layosa, kamukha po ito ni Robin Padilla. Ano po? Mariat Feliciano, good evening po, Brad. Jovelyn Montero, magandang gabi sa lahat. Janice Dacoco, good evening po, Brother Lord. Birthday yata ngayon ni Sister. Ano po? Rafael Ortiz, kasalanan ba sa isang Kristiyano ang maging officer ng isang subdivision? Hindi po. Depende kung anong ginagawa niya. Kung ang nagpapatupad lamang po ng palutuntunan ng subdivision, yung rules ng subdivision, wala lang pong masama doon. Pero kung kayo masasama sa hindi maganda, dahil kayo maging officer ng isang subdivision, ibang usapan nyo. Pero hindi po kasalanan nyo necessarily. Depende lang kung ano mangyayari sa iyo at maging kasalanan. Yun po makikita natin. So wala na po tayong mga bumati. Nakita ko po sa aking cellphone si Sister Anita Cunanan is watching. Kumusta na po kayo, Sister? Si Brother Derber Domingo rin. Marami po rito eh. Watching kanya. Si James Bobis.
Si Sister Pranalyn Armas, taga San Carlos City. Pablito Remiendo, taga Season Pangasinan yata po siya. Si Sister Jennifer Salunga, hipag ko po ito, nagtunod din. Marami po dito eh. Si Brother Sorin, watching kanya. Yung iba bumabati naman eh. Si Sister Liana Gumaloy, watching kanya. Marisol Alan Giab is watching. Marami po, pagka makita nyo sa cellphone, iba yung kaparaan ng dalawa eh. Sa laptop, yun lang po nag-comment, ang nakasulat. Sa cellphone, makikita po nyo kung siya nakikinig. Maraming salamat po sa inyo. Kaya nag-comment kayo hindi, nagtanong po kayo hindi, maraming salamat po. Pwede nyo reviewin ito, pag-aralan po nyo, yan po ang purpose natin. Para mag-aral po tayo ng salita ng Diyos, sa ikatitibay natin, sa mga hindi pa Kristiyano, na nanonood ngayon o mapapanood dito sa YouTube. Sana po ay isipin po nyo ang inyong kalagayan. Ang buhay po ng tao ay hindi natin tiyak. Sabi nga po ng sikat na singer na matay ngayon, lahat tayo mamamatay kanya. Totoo po yun. Kaya kailangan maganda po tayo sa araw-araw. Mabubuhay lang po tayo on a daily basis. Arawan lang po tayo mga kapatid. So, kailangan tayo maganda. Prepare ourselves for eternity. Prepare ourselves to meet our Lord. Prepare to meet our death. Nang bago po pumunta sa langit ang Panginoon, siya'y nagbigay ng isang utos sa kanila. Sa Mark 16:15-16, ang sabi niya, umayo kayo sa buong sanglibutan at yung ipangaral ang ebanghelyo, ang mabuting balita. Ang sumasampalataya na bautismo ay maliligtas, tatapos ang hindi sumasampalataya ay mapaparusahan. Ano bang gusto po natin pag tayo namatay? Tayo po'y maghihintay ng kaligtasan sa langit, ang buhay na walang hanggan sa langit. Makasama natin ang Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo sa walang hanggan. Sa isang lugar na walang kapara katulad sa lupa. O tayo maparusahan sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno, na doon na may pagtatangis at pangangalit na mangipin. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Pero gusto ng Diyos lahat ng tao maliligtas. Kaya lang, hindi lahat ng tao ay gusto maligtas. Ang gusto natin sa walang hanggan, makasama natin ng Diyos sa langit o tayo nasa impyerno sa walang hanggang kaparusahan. Ang pagpipili nasa inyo. Kung meron po anumang kami may tutulong sa inyo, hindi pa kayo Kristiyano, just reach us. Dahil lang po kayo sa amin. Ito po, makita nyo, sa messenger, at pwede namin kayong tulungan upang maisagawa ninyo ang kaparaanan ng kaligtasan. So maraming salamat po sa inyong, sabi Brother Rafael Lord, salamat po. Sabi Sister Jans Dakoko, ito po yung sa amin Brother Aeon Dakoko. Salamat po sa pangaral, walang naman. Ito po isang gawain ng paglilingkod sa Diyos, sa mga kapatid, at sa ating mga kapwa-tao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po magtatapos sa pamagitan ng isang panalangin. Habang banal, kami po ay sa lupang ito, dumadanas kami sa iba't ibang klaseng pagsubok, pagtitiis, pag-aalipusta. Pero alam po namin ng Diyos, ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Kami rin po ay dumadaan ng panahon na kami nagkakasa at nagkakamali ng Diyos. Nalalaman namin ang iyong puso at ang iyong biyaya ay bukas sa amin. Kung ay papahayag ang aming pagkakasala at tumingin ng tawad ng Diyos. Ilayo mo kami sa tukso upang huwag kayong mawalay sa inyo, Diyos. Bigyan niyo kami ng pagnanasa na patuloy naming tunghayan pag-aralan ng iyong salita. Upang malaman at maunawaan namin ang kalooban ng Diyos. At malaman namin kung anong dapat namin gawin upang makamtan namin ang daan patungo sa kaligtasan, daan patungo sa buhay na walang hanggan. Dinadalangin din po natin ng Diyos ang mga tao mababait at marangal na nagtuturo ng mga bagay na hindi nyo kalooban. Sana buksan nila ang kailang mga puso't kaisipan at makita nila ang tunay na katotohanan na siyang yung kalooban ng Diyos. Idinadalangin din po namin ang lahat ng mga mangaral ng Ebanghelyo, ang tunay na Ebanghelyo,
na kami magkaroon ng kasipagan at pagtsatsaga na ituro ito sa mga tao sa sanglibutan upang sila magkaroon ng pagkakataon na makamtan nilang kaligtasan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming pamahalaan na sana po sila ay maging marunong sa kanilang pamamahala upang kaming inyong mga anak ay mamuhay na may kapayapaan at tiwasayan na makapagpatuloy sa aming paglilingkod at pagpupuri sa inyo, O Diyos. Ang lahat ng mga ito ay aming dinadalangin at nagpapasalamat sa dakilang pangalan ng Diyos Kristo na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Meron pong huling comment si Brother Jojo Campo. Mahaba po ang comment niya pero ating babasahin. Ang mga tradisyon ng mga tao ay nagiging sanhi ng pagtatalikod ng mga tao sa salita ng Diyos. Totoo po yun. Yan ang basically dahilan bakit ang mga tao sa denominasyon ayaw lang sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ilang mga talata na nagbabawal sa atin na magdagdag o mag-alis ng Biblia. Excuse me. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Basahin po natin na po. Kahit na lumagpas pa tayo sa oras, walang problema yon. Wala naman po tayong binabayarang airtime. Ano po? Yun ang itong advantage po ng ganitong setup. Ano po? Ito po sa Deuteronomy 4:2. Huwag niyong dagdagan ni babawasan ng salita na aking inutos sa inyo upang inyong matupad ng mga utos ng Panginoon Diyos na aking inutos sa inyo. In other words, pag nagdagdag tayo, nagalis tayo, hindi na tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Ito rin po sa Kawikaan, chapter 30 verse 6. Ito ang ating babasahin na po. Kawikaan, chapter 30 verse 6. Ito po ang ating matutunghayan o mababasa. Hindi po natin pwedeng memorize ang buong Biblia. That's impossible. Although may mga tao mayroong photographic memory, ito ang ating mababasa. Huwag kayo magdagdag sa kanyang mga salita, baka sawayin kanya at masumpong ang sinungaling ka kanya. Sa Galatians 1:6, chapter 1:6-9, ito po alam natin, bagamat kami isang anghel, kami o anghel sa langit ang mga sa ibang ebanghelyo kaysa sa pinangalan namin sa inyo ay sa mga takwil kanya. Sa Apocalypse 22:18-19, binasa na po natin kanina. Sinasabi sa atin ng ilan pang mga talata na huwag lumikod dito sa kanan o sa kaliwa. Deuteronomy 5:32, 17:20, Joshua 1:7, 23 verses. Tama po yan. Diretso lang tayo. Ay sa sinasabi ng banal na kasulatan. Maraming salamat kay Brother Jojo Campo. Si Brother Jojo po ay dating kasama po natin sa outside Church of Christ pero nasa Dubai. At sabi niya sa amin, meron pong kapulungan ng mga kapatid doon na nagpapatuloy po sa kailang paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat ulit sa inyong mga pagbati, sa mga tanong at sa mga comments. They are appreciated. Tayo po ay maghihiwalay sa pamagitan o nanalangin na pala tayo. So tayo po ay mag-ingat, lalo po sa magsunod na bagyo na dumating sa atin, hanahin po tayo sa Diyos. Minsan, nananalangin tayo na malusay yung bagyo. Minsan, di mangyayari yun. Ang dapat nating ipanalangin ay ingatan tayo at tayo makalampas sa panganib. Pero kung tayo po hindi maging maswerte, tayo po ay maging biktima, walang problema yun sapagkat tayo po ay mga Christian. So, God bless. Take care. Hanggang sa muling pag-aaral po natin sa Facebook Live.